so that you will be ignited. Ihanda ko kayo para magkaroon kayo ng excitement para ikaw ay magliyab mamaya. Amen po ba? So, pansinin po natin, mga batikang mangingisda at walang nahuli kahit isang dulong. Sipisipin mo po mga batikang mangingisda at nandun ang Panginoong Hesukristo na ang kanyang karanasan ay karpintero. Anong alam niya sa pangingisda? Hello? At ang kanyang tanong, may nahuli ba kayo? Alam mo, ang tao, kapag walang pera, ang tao, kapag hindi nagtagumpay doon sa kanyang mithiin, magagalitin. So siguro umaangas pa yung mga mangingisda. Dahil wala talaga silang huli. At ang sabi ng Panginoon, ihulog ninyo ang inyong lambat sa gawing kanan. Karpintero po siya. Wala siyang alam sa pangingisda. Pero malalim ang kanyang karunungan tungkol sa kung saan nandun ang isda. I want you to learn a lesson na hindi po sa sipag at tiyaga ang pagunlad. Marami pong masipag at matyaga, patay na rin. Walang dakilang nagawa sa kanyang buong buhay. Marami po ang maalam sa panalangin, pero patay na rin sila. Pagod na pagod sa sobrang kapapanalangin. Hindi po nakapapagod ang paglilingkod sa Panginoon. Ito, tatanungin ko kayo ng ilang katanungan. Iniligtas ka ba ng Diyos para pagurin? Isip-isipin mo po yun. Iniligtas ka ba ng Panginoon para ikaw ay mag-alala araw at gabi? Hindi po. Kaya nga laging unawain mo na may kagalingan lagi sa anumang uri ng sakit at karamdaman. At may paglaya sa kakapusan at kahirapan. Ito po, tatanungin ko kayong personal at alam ko ang inyong katugunan. Nung naglalakad po ba yung iyong anak na tututo palang lumakad? Anong ginagawa mo pagbabagsak? Sinasalo mo ba o sinasapok mo? Inaalalayan. So, totoo ha? Baka namang galit na galit ka at kaya nga po nais kong ipaunawa sa inyo na hindi tayo tinuruan ng Panginoong lumakad sa pananampalataya na tayo ihahayaang mag-isa. Ang tulong po niya ay laging takdang oras. Hindi huli, hindi una. Laging takdang oras. Ibig sabihin, timely. Kaya narito ka, sabihin mo, timely sa English. Takdang oras. Hindi nahuhuli ang Panginoon at hindi rin nauuna. Laging eksakto po sa oras na kailangan mo yung iyong kailangan. Ano ang nangyari nung sundin nila ang Panginoon? Ano po ang nangyari? Nakahuli ba sila ng isda? Halos mapunit yung kanilang lambat. 9:00 ng umaga po yun. May isda po ba dyan sa Laguna de Bay pag 9:00 ng umaga? May isda po ba sa mga tabing pangpang ng karagatan sa Manila Bay pag umaga? Di kaya kayang utusan ng Panginoon yung mga isda sa gitna na pumunta doon kung saan nandun yung lambat? Laging unawain mo po na ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Amen po ba? Hindi sa isang buwan, kundi sa bawat araw, siya po ay may himala. Kaya kailangan sa araw-araw, ikaw ay may buhay na patutuo tungkol sa kadakilaan ng Panginoong Hesukristo. Kaya ngayon pong Jubilee Week at Jubilee Day. Tandaan mo po, ikaw ay buhay ngayon dahil sa iyong mga desisyong ginawa. At kayang-kaya kang tulungan ng Panginoong Hesus.
Amen? Amen. So I'm preparing you so that you will be excited and then you will be ignited. May timetable po ang paggamit ng Diyos sa isang itinakda niya. Sabihin mong muli, timely. Takdang oras. Kailangang hubugin niya si Moses for 40 years. Kailangang itago niya si Pablo for 3 years sa disyerto ng Arabia. Kaya nga kung ikaw ay nakakaranas ng pag-aalinlangan, kapag ikay nakadarama na parang walang nangyayari dun sa iyong ginagawang paglapit sa Panginoon, eto ang sasabihin ko sa iyo, dinadala ka ng Diyos sa kawalang pag-asa sapagkat dun ka lamang niya pwedeng mapersonal. Hanggat may pwedeng gawin ng tao, hindi siya lalapit ng lubusan sa Diyos. Pero kung tayo lamang ay lalapit ng lubusan sa Panginoon at ating isusuko ng buong buo ang ating buong buhay, mababago po ang iyong buhay, ang iyong pamilya, ang iyong kapaligiran. Sapagkat hindi pwedeng hindi ka gamitin ng Diyos. Sabihin mo, mula sa mabuti, dadalhin ako ng kapangyarihan ni Kristo sa kadakilaan. Amen. Hindi natin alam yan, pero alam niya kung ano ang ginagawa niya sa iyong buhay. Akala mo baliwala ka sa Diyos? Hindi po. You are very important to Him. Amen po ba? You are essential to His plan. Without you, that plan is incomplete. Kaya nga, unawain mong mabuti. Sumunod sila at nakahuli sila ng napakaraming isda. Kaya nga po kung titingnan natin ang Biblia, ang nasusunod ay ang Diyos. Inihanda niya si Joseph para sa mangyayaring tagutom. Inihanda niya si Elijah para sa magaganap na tagtuyo. Kaya ikaw ay inihanda ng Diyos para sa isang pambihirang kanyang gagawin. At kailangan na ngayon pa lamang ay tangkilikin mo ang Panginoon at sabihin. Sabihin mo ang pangalawa, kanina ay timely. Ngayon, ang iyo namang ekspresyon, ito lagi ang iyong sasabihin. This too shall come to pass. Ito ring bagay na ito ay magtatapos din. May problema ka ngayon, sabihin mo sa iyong problema, this problem will come to pass. Lalampas po yan. Amen? Kaya huwag ka nang mamighati pa. Huwag mo nang pahirapan pa ang iyong isipan. Basta ipagpatuloy mo lamang ang pakikipag-ibigan sa Diyos at sabihin mo, tonight I choose joy instead of sadness. Sabihin mo ngayong gabi, ang pinipili ko'y galak, hindi ang kalungkutan. Sige po, pagpasyahan mo ngayon. Marami pong bagay na ikalulungkot ka. Napakarami pong bagay. Pero wag mong pahintulutan na malungkot ka. Sabihin mo sa iyong katabi, magi ka ng matalino. Sabihin mo, may edad ka na. Kaya huwag ka nang malungkot. Sa halip, magalak kang lagi sa Panginoon. Amen? Inuulit ko, magalak kang lagi sa Panginoon. Aywan ko ba at maraming Kristiyano ang rinding-rindi kapag idinaraan sa pagsubok. Alam niyo po ba na ang lahat ng nangyayari sa iyo kahit masama ay babalik ta rin ng Diyos at gagawing mabuti? Hello? Kailangan ang bawat isa sa inyo ay huwag mamighati sapagkat ikaw ay kakaunti ang alam o wala kang alam. Wala kang alam sa plano ng Diyos. Kaya lahat ng nangyayari sa atin
ay para sa ating ikabubuti sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang Kanya lamang hinihintay ay magtiwala tayo sa Kanya. At lubusang pagtitiwala, walang naging matagumpay sa pamamagitan ng pera. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo hindi pera ang kailangan mo. Ang pera po ay gantimpala. Money is a reward to what you have done. Kaya kung puro pera ang laman ng iyong isip, nagkakamali ka. Kaya hindi mo makikita ang pera. Pero trumabaho ka. Mahalin mo ang iyong magulang. At magugulat ka na lamang, bibigyan ka ng magulang mo ng 10,000. Bakit? Dahil minahal mo siya. Hello? Amen? Kaya nga, iyong unawaing mabuti, hindi pera ang kailangan para maging maunlad. So choose love instead of hate. Ang piliin mo ay pag-ibig, hindi ang pagkambuhi. Ewan ko ba, maraming Kristiyano ang daladala yung muhi sa kanilang puso. Magsanay ka na huwag kang magkaroon ng anumang sama ng loob paglubog ng araw. Baka malubugan ka nito. Alisin mo ang lahat ng puot, galit, sama ng loob. Nakakaiksi po yan ng buhay. Hallelujah. Kaya kung atin pong titingnan, si Gideon po ay duwag. Sabihin mo sa iyong katabi, si Gideon ay duwag. Si Gideon ay matatakutin. Si Joshua ay duwag. Yung mga matitipunong lalaki sa Biblia ay mga duwag. Kaya ikaw ay pinagpala dahil ikay duwag. Hello? Di ka naniniwalang duwag ka? Pero yung kaduwagan natin ay papalitan ng katapangan ng Diyos. Nakita nyo ba sa inyong Biblia yung salitang fear not? So bakit mayroon salitang fear not? Dahil sila'y natatakot. Nakukuha nyo? Kahit si Joseph na asawa ni Maria, natakot nung makita yung anghel. Ano sabi ng anghel? Fear not. Mismong yung mga alagad nung makitang si Jesus ay nabuhay na maguli, natakot at akala'y multo ang Panginoong Jesus. Ano ang sabi ng Panginoon? Peace be with you. Fear not. Kaya kung ikaw ay may takot, that is normal. Pero kung mananatili kang takot, that is abnormal. Kaya nais kong inyong maunawaan, love the poor people because they are in need. They are alone in their poverty. Love the rich people because they are afraid. Takot silang maghirap, takot silang mawala ang pera. Pero tayo, aywan ko sa inyo, pero ako, wala akong kinatatakutan kundi ang Diyos. Amen po ba? Wala akong kinakatakutan kundi ang Panginoon, sapagkat sa Panginoon lamang manggagaling ang lahat ng probisyon, lahat ng pagpapala. Iniligtas niya tayo para hirangin. Kung makikita mo kung paano ka nakikita ng Diyos, paano ka nakikita ng Diyos? Ikaw ay higit pa sa mananagumpay. Kaya alam niya na yung iyong dinaraan ng pagsubok ay kayang-kaya mo. Ikaw ay hinirang. You are chosen. Ganun ka sa paningin ng Diyos. Oh, hallelujah. Kaya kailangan lagi kang may pagsamba sa Diyos. Sinasamba mo ba ang Diyos? So, Jesus is incomparable to all the wealth of the world. Hanggat hindi ka po maligaya sa Panginoong Jesus. Kapag ang kailangan mo para maging maligaya ay pera, hindi totoong Panginoon mo sa Jesucristo.
Hello? Sapagkat kung tunay at totoong Panginoon natin si Jesucristo, anuman ang ating kinaroroonan, tayo'y maligaya sa Panginoong Jesucristo. Again, ang unang salita, timely. Pangalawang pangungusap naman. Sige nga, pakinggan ko kung kayo natuto. These two will or shall come to pass. Lahat ng pagsubok, matatapos po yan. Lahat ng kakapusan, magtatapos po yan. Lahat ng sakit, magtatapos po yan. Lahat ng kahirapan, magtatapos po yan. Hello? So, saan ka magtatapos? Ayun po ay isang napakalaking katanungan. Gusto mong mapili ka ng Diyos? Pinili ng Diyos ang Haring Cyrus. At ang sabi ng Diyos, kahit hindi mo ako kilala, Cyrus, payayamanin kita. Alam mo, ang pagpapaunlad ng Diyos, hindi dahil ikaw ay naniniwala sa Kanya. Hindi tayo naging Kristiyano because of what we believe. Tayo naging Kristiyano because of what we receive. As many as receive Him. Hindi sinabing as many as believe Him. As many as receive Him, to them gave He the power. At alam kong tinanggap nyo ang Panginoon. Pero pag minsan ay pinagpapalit ninyo ang Panginoon sa problema. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Ang Panginoon ba ng iyong buhay ay ang iyong problema? Ang sabi ng Panginoon, kapag minahal mo ng higit kaysa akin ang iyong tatay at nanay, hindi ka kayo karapat dapat sa akin. Alin ba ang mas mahal mo? Tiyan mo o ang Panginoon? Damit na isusuot mo o ang Panginoon? Kailangang patunayan mo sa harapan ng Diyos araw-araw, hindi ngayong gabi lang, araw-araw, na siya ang pangunahin sa iyo. Kapag ginawa mong pangunahin ang Diyos, susunod na ang lahat ng iyong kailangan sa pagtataguyod ng pagkilala sa Kanya na siya'y pangunahin sa iyo. If you make a decision tonight that Jesus will be number one for you, then He will be the one to make all the provision. Tutustusan ka ng Diyos dahil kinikilala mo siya na siya lamang ang dakila mong manggagamot. Nagtanong ang aking may bahay kanina at sabi niya, tayo lang ang may edad na hindi nagpapakonsulta sa doktor. Totoo nga naman po. Hindi kami nagkukonsulta sa doktor. Ba't naman ako kukonsulta? Sabi ng Diyos, a merry heart doeth good like a medicine. Nakukuha niyo po. Kayo ba naniniwala totoo ang salita ng Diyos? Pinahahalagahan niyo ba ang salita ng Diyos ng higit kaysa anumang bagay? At ating pansinin, ulitin kong muli, at ito'y totohanang sasabihin ko sa inyo, hindi pera ang magpapayaman sa sino man dito. Hindi kayo naniniwala sapagkat tayo ay sinanay sa pera. Mula bata tayo, sinanay tayo sa pera. Kaya tayo ay nahirati sa pera. Kaya pag nawala ang pera, tapos na rin ang pagsamba. Saka na muna, Panginoon, pag nalutas ko na itong suliranin, saka na ako dadalo ng iyong gawain. Wrong. Magsanay ka po na gawing pangunahin ng Diyos. For us to be worthy of the Lord, kailangan gawin natin siyang pangunahin. At kailangang magtapos tayo sa kakapusan. Maliban na lang kung enjoy mo na lagi kang kapos. Sino rito ang nag-i-enjoy na laging kapos at ayaw na mag-graduate? Mananalangin akong lalong paunlarin ka sa kakapusan. Sige po. At ako'y naniniwala na didinggin ng Diyos ang ating panalangin. Ito po, iniligtas ka para ba talikdan ng Diyos ang iyong pagtawag at paghingi ng tulong? Bakit ka iniligtas? Para pag humingi ka ng tulong, darating yung tulong sa iyo. Amen po ba?
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, ano ang sabi ko sa inyo, I'm preparing you to be excited so that tonight you will be ignited. Excited? Excited about what? About Jesus Christ. And if you are excited about Jesus Christ, then there will be mighty, mighty, mighty outpouring of God's mighty power. Hindi po magtatapos itong Jubilee Night. Hallelujah. Nakukuha niyo po. Ulitin kong muli. Hindi nauna ang pera, ang nauuna muna ay paggawa. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo sa kanya, hindi nauna ang pera, ang una ay paggawa. Hello? Dumalo ka muna at bibigyan ka ng iyong tita ng pera. Ay kung hindi ka dadalo, wala kang pera. Hello? Oh, ang Diyos po'y napakabuti. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Sabihin mo, excited ka na ba? Ako excited na. Sabihin mo doon sa iyong katabi. Isa rin sa matatag na supporter ng ministeryo. Talagang pag siya po ay pumunta, daladala niya yung kanyang offering at talagang ingat na ingat. Salamat din po sa Lord kasi nakarating din po ako ngayon kasi walang ano doon. Bukas pa may prayer fasting doon. Salamat sa Lord kasi noong marinig ako kay Pastor yung 5,000, talagang nagkaroon ako ng kabigatan. Na-share ko nga ito doon sa church din namin. Sabi ko, Lord, ang pension ko talaga ng 1,300 lang. 1,300 yung pag isa may 45, naiwanan ako ng butal, pag naiwanan ko yung butal, maabot ang 1,400. Biro bihira lang talaga yung 1,400. Tapos sabi ko, Lord, napakinggan ko yung sa radyo noong galing lang ako noon sa labas ng bansa. Narinig ko na yung sa radyo. Tapos binigyan ako na Lord ng kabigatan na yung ko sa pananahi, dito ko dadalhin na i-pledge ko yung kay God. Sabi ko, Lord, sa iyo ko yung para sa yung galing sa panahe. Hanggang yun ang ginagawa ko. Tapos nga si Pastor ng 5,000. Sabi ko, Lord, sa 4 na buwan, kung sa 1,300, kulang pa po, magdadagdag pa ako, pero bahala ka na po. Tapos nung sabi ko, Lord, salamat ng buwan ng April, dadalhin ko. Bahala ka na magdagdag. Nung inipon ko, sabi ko, Lord, bigyan mo ng trabaho asawa ko. Kasi walang permanente trabaho asawa ko. Construction kasi. Minsan wala. Madalas ang, bihira lang talaga. Salamat sa Lord. Tapos, sabi ko, Lord, ikaw ang tapat na Diyos. Wala akong inaasahan kundi ikaw. Tapos, yun nga ginawa ko. Sabi ko, sige, April, dadalhin ko. Pero, nagkaroon ng maraming gawain din po sa church namin. Hindi ako agad-agad nakapunta dito. Pero, huling talaga ng April, nakarating ako dito. Tapos kinuha ko yung sabi ko, Lord, hindi ko yung withdrawin. Ikaw ang bahalang gumawa ng paraan na magkaroon kami sa pangangailangan sa araw-araw, bigyan po ninyo ako ng maraming tahi. Tapat ang Lord talaga, ginawa niya yon. Tapos wala rin nagkaroon ng karamdaman sa amin. Salamat sa Lord. Tapos yun nga, pagpupunta ko doon, hindi nga ako marunong pumindot eh. Sabi ko, ma'am, pakipindot. Nanay, hindi ka marunong. Sabi ko, hindi nga ako. Kasi ko baka malamon yung aking ATM. Tapos pinapindot ko. Sabi, nanay, mayroong laman, nanay. 6,900. Sabi ko sa 1,300, labis. Sabi kong ganun sa 4 months. Di ba? 6,900. Sabi ko, Lord, sa 1,500, pa din, di ba? Di kinuwinta-kwinta ko yun. Siguro nasa 1,700. Sabi ko, salamat kasi sinama ko yung apo ko. Siyempre, manghihingi pa yan ng di ba? Alam mo naman bata. Pang merienda. Sabi ko, Lord, salamat. Hindi ako nag-abono. Kasi mag-abono dapat ako kasi sa 1,300, 3 ang binibigay ko dito talaga, baliwan ang akin. Tapatan, hindi ako sa nagmamayabang. Kasi kung hindi lang sa grasya ng Diyos, hindi ko kaya talaga magkaloob. Hindi ko sinabi yun sa amin. Pati sa asawa ko, hindi sinabi. Sa anak ko lang na isa yata, at sa apo ko nasabi. Sabi ko ganun, pag ang Lord nagbigay sa iyo ng kabigatan, talagang hindi ka mapapalagay. Talagang alumpihit ka hanggat hindi mo gawa yun. Tapos yun nga, sabi ko, salamat, kalooban mo talaga na ako makapagkaloob sa gawain ni Pascal. Sabi ko ganun, pang buong mundo yun, Lord. Gawain ng pang buong mundo. Wala man akong kakayahan na sa tao. Sa ganitong paraan mo ako ginagamit.
Kaya sabi ko, Lord, talagang kalooban mo na makapagbigay talaga ako, makatulong ako sa ganung gawain kasi nga talagang mabigat na gawain yung pang buong mundo yun, hindi lang dito. Kasi sabi ko nga doon, 27 countries ang naaabot doon sa ano ni Pastor Greg. Tapos yun nga, salamat sa Lord dahil tinulungan ako ni God talaga na umabot ng gano'n. Nagtaka talaga ako sa 1.3 na umabot ng 1.7. Labis pa nga pastor sa 1.7, sa 6.9 sa 4 months, Tapos, alam mo, hiningi ko kay Lord, sabi ko, Lord, ang hinihingi ko, Lord, i-plot mo ng 2,000. Kasi marami pa akong... Ang pension. I-plot mo, Lord, sa 2,000. Sabi ko, ganun, himala na yun kasi umabot ng ganun talaga. Sa 1.3, umabot ng ganun. Salamat sa Lord, sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan. Bagamat may mga problema talaga. Sabi ko nga, wala naman tao yatang walang problema, pero tapat ang Diyos talaga. Hindi siya nagkukulang. Hindi siya nagpapabaya talaga. Amen. Talagang siya lang talaga. Maraming salamat. Salamat din ngayon kasi napasama ko ling apo ko kasi pag bakasyon diyan sa amin, sa Cavite siya nag-aaral dahil yung nga sa sinabi ko, Pastor, sa kanyang mga magulang. Salamat, Lord, kasi noon talagang, sabi ko kung wala ang Lord, talagang wala. Wala talaga akong magagawa. Wala talaga. Sabi ko nga, Lord, salamat, ikaw ang aking naging Diyos. Pinupuri ko ang Lord, pinapasalamatan kasi kilala na ako ni Pastor. Para pamilya ko po sila dahil salamat sa Lord namin kasi Sister Mi nga hindi nakasama kasi may hawak sa Bible study itong araw na ito. Praise salamat God. sa Lord dahil sa kanyang kabutihan lang talaga. Salamat sa Lord sa kanyang katapatan. Salamat sa Lord dahil yung kabigatan tinulungan ako ni Lord na magawa ko yun. Praise God. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. When all things that surround become shadows in the light of you. Kapag ang lahat ng mga bagay na nasa paligid natin ay naging anino na lamang sa liwanag, sa harapan ng liwanag niya. Kailangan pong si Jesucristo lang. Amen po ba? Kailangan si Jesucristo lang. Nais kong inyong maranasan ang dapat ninyong maranasan. Mga kagilagilalas at kahindik-hindik na pagpapala. Kahit ano ang nangyayari, basta laging tandaan mo that all things work together for good to them that love the Lord. Hindi po nagkakamali ang Diyos. Hindi ka iniligtas para ikay biguin. Iniligtas ka sapagkat ikaw ay kanyang hinirang. Amen po ba? Kaya nga, kahit ano nangyayari sa iyo, ikaw ay hinirang pa rin ng Diyos sa kanyang paningin. Espesyal ka pa rin sa harapan ng Diyos, kahit bigong-bigo ka na.
Kaya nais kong inyong maunawaang mabuti. Tumitig kang lagi sa Panginoon. Do not attack your problem, solve your problem. Alam mo, katulad ng sinabi ko kanina, it is not money that will make you rich. No successful corporate man started with money. Money follows when he receive an idea. So, ang panimula po ng pagsunod ng pera sa inyo ay isang karunungan. Saan po ba galing ang Tentay patis? Sa babaeng si Tentay. Hello? Nakukuha niyo po? Nag-isip siya na sa patis ay may buhay. At doon siya yumaman. And nais kong ipaunawa sa inyo, kung si Albert Einstein ay mayroong isang idea, at kung si Karl Marx ay mayroong isang idea, so tandaan po natin, nagsimula itong mga lalaking ito, mabuti o masama man ang kanilang kahinatnan, nagsimula po yun ay sa isang magandang isipan. Through the years, yung maganda ay naging hindi maganda. Kaya ngayon pong Jubilee Night, nais kong kayo mula sa mabuti ay maging dakila. I desire that all of you, every one of you, from goodness to greatness. Ito ang mangyari sa inyo ngayong gabi. At kailangan magsanay kang tumingin sa Panginoon. Looking unto Jesus, the author and perfecter of faith. Ang buhay po, tingnan mo po yung patutuo kanina, 45 pesos, balo. Yung isa naman, 1.3. Pero pansinin po natin, hindi sila kayang panghinain ng salapi. So greatness is continuing on what you believe. Ipinagpapatuloy mo yung iyong pinaniniwalaan. At laging tandaan mo, ito'y hindi nakakalimutan ng Diyos. Sa paningin ng Diyos, ikaw ay hinirang pa rin. Sa paningin ng Diyos, ikaw ay higit pa sa mananagumpay. Kaya wag mong pakikinggan ang sinasabi ng tao sapagkat hindi tayo mananagot sa tao. Tayo, ang pananagutan natin ay sa Diyos. Find your purpose in life and do not think of any other else. Concentrate on that purpose at ikaw po ay susubaybayan ng Diyos. One purpose only. Not two, not three. One purpose. Ngayong gabi, isisiwalat sa inyo ito ng Diyos. Napakapalad ninyo, this is not an ordinary night. This is not just a common event. If you receive the divine wisdom from above, because we cannot be successful without the divine wisdom. Added with practical wisdom. Divine wisdom plus practical wisdom. There you go. Magiging kang pinakamaunlad, pinagpala, at pinakamayaman sa ibabaw ng lupa. Amen. Panginoon, salamat po at ang bawat isa ay excited na. So they are to be ignited tonight by your mighty, powerful presence in the midst. Sa iyo po lahat ng parangal, papuri at kalwalhatian sa pangalan ni Jesus. And everyone shout amen. Amen. Praise God. So magsiupo po ang bawat isa at lahat tayo ay mamahinga. Amen. So sabihin mo, bawal ang matatakutin. Ang mga duwag ay sa impyerno. Yan po ay nasa Revelation 21, pero hindi po yan ang mensahe. Ang mensahe po ay ito. So, nawain mong mabuti, ika'y mahal na mahal ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, sobra ang pag-ibig sa iyo ng Diyos, kapatid. Alam mo, the resource is not our job. Our resources is our giving. Yan po ang wag mong kalilimutan, nasa pagbibigay ang iyong pagunlad. Sabihin mo sa iyong katabi, nasa pagbibigay ang iyong pagunlad.
Hindi po sa tithes, sa offering. Pagkabayad mo ng tithes, kailangang may offering. At dun sa offering, dun po babalik sa iyo ang siksik, liglig, pikpik at nagumapaw dahil yung tithes hindi atin yun. Kanino ang tithes? Mukhang hindi ninyo kabisado. Sino may-ari ng tithes? Ang Diyos. So ibabalik lang natin ang sa Diyos. Ano ang pagpapalain niya? Yung ating offering. Hello? Oh, purihin ng Panginoon. Salamat at gising kayo. So ikaw po ay huminga ng malalim. Alam niyo yung hingang malalim? At para ikaw po ay magkaroon ng relaxation. Hinga uli ng hindi buntong hininga. Sabi ko, hinga ng malalim. Dahil ang buntong hininga ay may sama ng loob. Kaya hinga ng malalim. At ngumiti ka at palakpakan ng Diyos. So, ang titulo ng mensahe, Lord, You are my God. Sabihin mo nga po, Lord, You are my God. Sigaw natin, Lord, You are my God. Sigaw natin, Lord, You are my God. Praise God. Kaya napakahalaga po na iyong ipagmalaki ang ating Panginoon na siya ang ating Diyos. Sa Psalms 30 verse 11. Psalms 30 verse 11. Awit 30. Talatang 11. Thou hast turned for me my mourning into dancing. Thou hast put off my sackcloths and girded me with gladness. So, pansinin po natin, meron pong pagpapalitan o meron pong pagbabago. Yung kahapisan o yung pagluluksa ay papalitan ng Diyos ng pagsayaw. Kaya ating pansinin po, decision mo kung ikaw ay magiging masaya. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi pwedeng maging ang tatay mo ang gagawa ng iyong kaligayahan. Hindi rin ang nanay mo. Ikaw ang magpapasya na maging maligaya at masaya. Pero unawain po natin, from mourning into dancing. Kaya napakahalaga sa isang translation, you have changed my sadness into joyful dance. Sadness into joyful dance. And surrounded me, you have taken away my sorrow and surrounded me with joy. Joyful dance and joy. Kaya nga po, sa bawat worship service na ating ginagawa, kailangan pong ikaw ay hindi spectator. Kailangan ikaw po ay participator. Kailangan ikaw ay kasama dun sa umaawit. Amen po ba? Hindi po ito tanghalan na tayo ay manunood lang dun sa mga umaawit. Hindi po ito tanghalan na tayo ay manunood lang sa mga sumasayaw. Kailangan ikaw ay dapat umaawit at kailangan pumalakpak, dapat ikaw ay pumapalakpak dahil hindi naman kayo cheering squad at hindi naman ang mga awit cheerleader. Kayo po ang magagalak sa Panginoon. Amen? Oh, purihin ng Panginoon. So, ang desisyon po para maging maligaya ay sa inyo manggagaling. Ang desisyon po para gumaling ay sa inyo magmumula. Ang desisyon po para maging maunlad, ikaw ang magpapasya, hindi ang iyong kapitbahay at hindi rin ang iyong kamag-anak. Kaya ngayong gabi, ito po ay magaganap sapagkat ikaw ay magiging taong marunong magpasya. Tonight you will be decisive. Amen. Tonight you will be a different person. Magiging ibang-iba kang lalaki, ibang-iba kang babae. So, ano po ang gagawin ng Diyos sa inyo? So, may pangako po ang Diyos
O may ginawa ang Diyos, you have changed my sadness into a joyful dance. Wow! And then ang pangalawa, you have taken away my sorrow and surrounded me with joy. And then, ano naman ang ating gagawin sa verse 12? Ito naman ang ating gagawin. So, may ginawa ang Diyos sa iyo at sa akin, binago niya, at may gagawin tayo para sa Diyos. To the end that my glory may sing praise to Thee, and not be silent. O Lord my God, I will give thanks unto Thee forever. So ano ang ating gawain? Hindi ho pwede ang pagsambang impit. Praise the Lord, praise the Lord. Hindi ho pwedeng, the joy of the Lord. Hindi po pwede yung, the joy of the Lord is. Hindi po pwede yun. Yun po ay pagsamba ng tamad. Pagsamba ng walang emosyon. Hindi pwedeng gano'n. Kailangan hello? At ito po'y pinagmamasdan ng Diyos kung ikaw ay merong tamang emosyon. Amen po ba? Kakanta ka, God's not dead, at para ka naman patay. Hindi ho pwede. Kailangan ikaw ay may buhay na emosyon, positibong emosyon. Kahit ikaw ay bigat na sa iyong buhay, iyong pag-aanin yan sa pag-indak at pagpalakpak at pagsayaw at pag-awit. At sa pagkain, huwag mo nang isipin kung may cholesterol o ano man yung iyong kakainin. Kaya hindi lumaya ang marami sa sakit dahil laging binibilang ang calories. Hello? Minsan ka naman kumain lang ng karne, bakit naman ikay matatakot na ma-high blood? Kung araw-araw, yes. Pero kung minsan lang, isang linggo, enjoy your food. Sabihin mo sa iyong katabi, enjoy your food. Amen? Hallelujah. So, kailangang hindi ka tahimik. Ang sabi ron, to the end that my glory may sing praise. Sa layunin na ang aking ikararangal ay umawit ng papuri sa Diyos. Sabihin mo, the Lord is my God. The Lord is my God. Oh, purihin ang Panginoon. And not be silent. Praise, maingay po yan. Praise At kailan mo pupurihin ang Diyos? Matapos na magpasalamat ka sa mga ginawa sa iyo ng Diyos. Amen po ba? So, darating ang pagpupuri kapag ipinasalamat mo na mawawalan ka na ng trabaho. Hello? Hello? In everything, give thanks. Nakukuha niyo po? It is easy to praise God in good times, at good times. Pero pag medyo problema na, kaya ang sabi ng iba, hindi ko maunawaan ang Diyos. Sino ka para maunawaan mo ang Diyos? Hindi mo talaga maunawaan ang Diyos dahil hindi ibinigay ng Diyos sa atin ang kakayahang unawain siya. Yung sitwasyon pwedeng ipaunawa pero hindi ang Diyos. Dahil mas dakila ang pangarap ng Diyos sa iyo at sa akin at hindi abot ng ating isipan ang pangarap ng Diyos. Laging tandaan mo po, espiritual ang Diyos. At ang kanyang mga pangarap ay espiritual din, pero pwedeng gawin sa practical ding paraan. Pero kailangan magpakita ka muna ng ingay. Hello? Not be silent. Sabihin mo, I will not be silent. I will sing praise to the Lord my God. And I will give thanks unto Thee forever. Hanggang kailan ka raw magpapasalamat sa Diyos? Hanggang kailan ka magpapasalamat sa Diyos? Ano ang sukat ng forever? Ilang taon ang forever? Walang sukat. Amen. Endless. Purihin ang Panginoon. Kaya ipagpasalamat mo ang iyong asawa, ipagpasalamat mo sa Diyos ang iyong anak, ipagpasalamat mo sa Diyos ang inyong pagkalugi, ipagpasalamat mo sa Diyos ang lahat, sapagkat ang nagpapasalamat, iaayos ng Diyos ang kanyang buhay. Ang mga nabigo na nagpapasalamat ay bibigyan ng panibagong tagumpay. Ang nalugi na nagpapasalamat ay iaahon ng Diyos at bibigyan ng panibagong kayamanan. This is Jubilee night. Sabihin mo sa iyo katabi, this is Jubilee night. This is a supernatural night.
Ang walang bahay ay magkakaroon ng bahay. Ang nailit ang bahay, magkakaroon ng mas maganda. Oh, hallelujah. But there is a requirement. Do not be silent. Magkaingay tayo sa harapan ng Panginoon. Amen? There is a requirement. Give thanks unto the Lord forever. Kasalanan po ang laging kunot ang noo. Tingnan mo ang iyong katabi. Kapag hindi ka masaya dito, kahit anong gawing facial treatment sa iyo, malungkot pa rin ang iyong mukha. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Palibhasa ay ikay silent worshiper, kaya hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Yung may ingay na sumasayaw at malakas ang tinig na sumasamba sa Diyos. Amen po ba? Wala akong pakialam sa paligid ko. Ang tanging pakialam ko ay ang Diyos. Because I live for His sake. Amen? Kaya ang panalangin ng mga awit, for thy cause sake, awake, O Lord. And for thy righteousness sake, clothe me. Amen po ba? Kaya nais kong maunawaan ninyo na meron kang gagawin. Ano ang iyong gagawin? Maingay na pagpupuri sa Diyos. Amen po ba? Salamat sa hungkag na amen. Hallelujah. Be excited so that you will be ignited. Pag nawala ang excitement mo sa Diyos, hindi ka magliliyab sa pakikipag-ibigan sa Diyos. Be always excited. Praise God. Alam mo, hindi pa. Ang Diyos po natin ay napakabuti. Ibabalik ng doble yung nawala sa iyo. Ito ang pangako ng Diyos na tinatayuan ko ngayong Jubilee Night. Yung nawala sa inyo, ibabalik ng doble. Everything that was lost will be returned to you double. Sa Job 42:10, this is not, hindi po ito kathang-isip. Ito po'y salita ng Diyos. So, sa Job 42:10, and the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friend. So, ipanalangin mo mga kaibigan mong hindi pa nagbabayad ng utang sa iyo, na sila'y umunlad. Ipanalangin mo yung mga taong ichinichismis ka at sinisiraan ka para ikaw ay pagpalain ng Diyos. Amen po ba? Kaya wag na wag kang magdadala ng sama ng loob kanino man tao. So, when he prayed for his friends, also the Lord gave Job twice as much as he had before. Gaano karami yung ibinalik ng Diyos sa mga nawala kay Job? Doble. Doble ang ibinalik ng Diyos kaysa dun sa mga nawala. Sa 9:12 ng Zechariah, ipakikita ko lang po sa inyo yung double blessings na gagawin ngayong gabi sa bawat isa sa inyong narito ngayon. At ako naniniwala na hindi lahat ng narito ngayon ay narito last Thursday. Marami sa inyo ang bago, pero kasali rin kayo sapagkat ang Diyos ang may pakana at plano nitong gathering tonight. So, turn you to the stronghold. So, ano ang ibig sabihin? You prisoners of hope. So, what is the stronghold? Turn you to the stronghold. Sa isa pong kaharian, meron pong outside wall. Yun po yung first line of defense. At karaniwan, ang kaharian ay nasa ibabaw ng burol o ng bundok. Para yung mga watchmen, kita yung galaw ng lahat ng tao sa paligid. Kaya nga, unawain nating mabuti, ang first line of defense of the kingdom or the palace, yun pong wall. Kaya doon ang labanan muna sa wall. At binabantayan ng husto. At kung makikita natin, maalala na merong bridge. At ang walls ng isang kaharian ay paligid ay tubig. So,
mahirap na ma-penetrate agad yung walls nung kingdom. At pag nagapi yung first line of defense, meron pong kasunod na second defense line. At pag yun po'y nadaig din, meron pong stronghold. Hindi po nila mapapasok ng madalian yung hari. So yung stronghold po, yun yung pinakang muog o kuta na talagang fortified, hindi kayang sirain ng kanilang mga bala ng kanilang kanyon at hindi kayang mapenetrate kapag daka. Kaya nais kong ipaunawa sa inyo that your stronghold and my stronghold is hope. Hello? So ang aking kuta at ang iyong kuta ay pag-asa. Huwag mong aalisin ang pag-asa sa iyong buhay dahil yung pag-asa mo sa Diyos ay hindi kayang sirain ng buong impyerno. Yung pag-asa mo sa Diyos ay hindi kayang sirain ng kanser. Yung pag-asa mo sa Diyos ay hindi kayang sirain ng pagkalugi. Kaya ang sabi rito, ye prisoners of hope, even today do I declare that I will render double unto thee. Dahil kayo ay may pag-asa, doble ang pagpapalang tatanggapin ninyo ngayong gabi. Oh, purihin ang Panginoon. How could you exist with 45 pesos pension? May anak siyang pinaaralan. Nakakapagbigay pa siya ng 5,000 sa broadcast. Paano yun? Because they are prisoners of hope. Hello? They are prisoners of hope. Ibig sabihin ng prisoner, hindi ka makakalaya sa pag-asa. Hindi ka makalalabas sa pag-asa. O, purihin ng Panginoon. Kaya huwag mo maalisin sa iyong buhay na ang pag-asa mo ay ang Diyos at ang pag-asa mo, ikaw ay iniangat ng Diyos at yung pag-angat niya ay tuloy-tuloy at walang makakapigil. Oh, purihin ng Panginoon. Kaya kailangan ang kapayapaan ng Diyos ay nasa iyo. Sa Philippians 4:7, kailangan meron kang security guard sa iyong puso't isipan. At ang sabi po nito, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ. So pansinin po natin yung keep dito ay guard. Sa isang translation, shall guard your hearts. So sino po ang iyong gwardiya sa iyong puso't isipan? The peace of God. And who is the Prince of Peace? Jesus Christ. So, who guard your heart and who guard your mind? Ayun, so hindi ka po madadaig at nais kong iyong maunawa at makita na ngayong gabi, ang gabi ng mga gabi sa inyong buhay sapagkat nagtyaga tayo for 50 weeks. Kung hindi mo man na umpisahan niyon, kasama ka ngayong gabi, kaya kasama ka sa tagumpay. Naalala ko, eto, pansinin ninyo, kahit ngayong gabi lang kayo dumalo, kasama ka sa double blessing. Sa Siklag, linusob ng mga kaaway ni David ang Siklag at ang natira lang ay abo. Kasama ang kanilang mga pamilya. At lahat ng mga sundalo, kawal ni David ay galit na galit. Pero hindi si David. Sabihin mo, if you can control yourself, you are victorious. Do not be outraged. Kung ano man ang nangyayari sa iyo, pacify yourself. Payapain mo ang iyong sarili. At ganun po si David. This is the way to your victory. Manahimik ka lang. At siya po'y nanahimik. At paano ka mananahimik? Ang mga sundalo niya may hawak na bato at handa na siyang batuhin dahil akala nila duwag si David. Pero ang sabi po ng Biblia, dahil marami pong magsasuggest, laging tandaan mo po that God is never late nor ahead. He come always on time. At alam ni David na ang Diyos ang masusunod, hindi siya. At ano ang kanyang ginawa? He encouraged himself unto the Lord. Pinalakas niya ang kanyang loob sa Panginoon. At paano ang pagpapalakas sa Panginoon? Hindi niya tiningnan yung hawak na bato. Huwag mong titingnan ang iyong kaaway. Hello? Huwag mong iisipin ang iyong suliranin.
Huwag mong iisipin ang mga ginagawa sa iyo ng tao. Encourage yourself in the Lord. Sabihin mo, ang Diyos ko ay tapat at handa niya akong ipaglaban. At ito'y katotohanan. Amen po ba? So the peace of God. Kaya kailangang may kapayapaan ka sa puso kahit may kirot ang iyong katawan. Kailangang may kapayapaan ka sa puso kahit baon ka sa utang. Huwag mong papayagan na ikay mahintakutan sa iyong puso. Ang mahirap ay malungkot sapagkat kadalasan nag-iisa siya. Ang mayaman malungkot at takot dahil baka siya maghirap. Pero mga anak ng Diyos, anuman ang daanan, laging maligaya sa Panginoon. Idaan man sa kahirapan, may kasiyahan sa Panginoon. Idaan man sa kasaganaan, maligaya sa Panginoon. Anuman ang pagdaanan, ang Diyos ay laging nagbibigay ng pagsamba. He will keep your hearts and minds through Christ Jesus. Marami na sa inyo ang yumayaman ngayon pa lang, sapagkat ang pagyaman ay nagsisimula sa iyong pagtanggap. Hindi sa hanap buhay. Basta tanggapin mo lang na ang Diyos ang nagpapayaman sa iyo, na ang Diyos ang nagpapalusog sa iyo, na ang Diyos ang sumusuporta sa iyo, na ang Diyos ang tutusto sa iyo, na ang Diyos ang pinagbubuhatan ng lahat ng ating biyaya at pagpapala. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Amen po ba? I know that you are excited now with God, so you will be ignited in the course of this message. And when you are ignited, you will be ablaze. And you will cover the whole Philippines with the knowledge of the Lord. Amen po ba? And you will infect the whole land with the love of Jesus. At yun po ang layunin ng Jubilee Night na ito. Na kayo ay mapuspos ng kapangyarihan ng Diyos. Na kayo'y mapuspos ng karunungan ng Diyos. At pag sinabing napuspos, ikaw ay aapaw sa kapangyarihan ng Diyos. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Sabihin mo, ang Diyos ay napakabuti. Huwag mong kalilimutan na ang gawa ng Diyos ay hindi niya pababayaan. At ikaw ay trabaho ng Diyos. Ikaw ay plano ng Diyos. Ikaw, bawat isang narito ay maganda ang hinaharap. Alam ng Diyos ang iniisip sa bawat isa sa atin. At hindi natin alam kung ano ang iniisip ng Diyos, pero alam ng Diyos na maganda ang iyong kinabukasan. Sabihin mo sa iyong katabi, maganda ang ating kinabukasan. At ang sabi ng Diyos kay David, so when he encouraged himself in the Lord, so napakahalaga po na humingi ka ng patnubay ay sa Diyos.
At ang sabi ng Diyos, nagtanong siya, ano po ang aking gagawin, Panginoon? Go and pursue them. Go and pursue them and you shall attain to victory. Sundan mo sila at habulin mo sila at nasa iyo ang tagumpay. So laging tandaan mo po, hindi katapusan ng lahat kapag ikay nalugi. Simula pa lang po yan ng napakagandang ginagawa ng Diyos sa iyo. At sila, dahil ang utos, pursue. So, ibig sabihin, hindi hihinto. At merong napagod. Merong nauhaw. At ang sabi ni David, kayong pagod na, dito na lang at babalikan namin kayo. At nakakita sila ng isang kasamahan nung mga mandarambong na may sakit. At ang sabi, kasamahan ka ba nung mga lumusob sa aming kampo sa Siklag? Opo, iniiwan na ako dahil wala na akong silbi. Yan po ang dyablo. Kapag gumamit at wala ng silbi, itinatakwil na lang at iniiwan. Pero ang Panginoon, hindi po binabalikan niya ang mga sugatan. Amen. Binabalikan niya ang mga bigo. Binabalikan niya ang mga duwag. At pinalalakas ang loob. Kaya ngayong gabi, ang ilan sa inyo'y bigo. Ang ilan sa inyo'y duwag. Pero ngayong gabi, ikaw ay pinalalakas ng Diyos para hindi mo katakutan ang mga bagay na kinatatakutan mo. At sila'y nagtagumpay sangayon sa sinabi ng Diyos, go and pursue and overtake, and you will have the victory. And take the spoils. Yeah, isang payo lang po. Kung yung iyong ginagawa ay walang spoil, ibig sabihin walang malaking pagpapala, huwag mo nang sayangin ang oras mo, isipin mong mabuti, ano yung pinagagawa ng Diyos. Laging malaki ang pagpapala sa iniuutos ng Diyos na gawain. Hello? Kung hanggang ngayon, ikaw ay hindi pa napagpapala, manalangin ka at sabihin mo, Diyos ko, ang ginagawa ko pa ba ay iyong gawain o aking gawain? Paggawain mo maliit. Paggawain ng Diyos, pambihira at malaki. Amen po ba? At normal po sa mga tao anong tawag doon sa makasarili? Oo nga, in English mo lang. So, ang sabi nung iba, sabi ni David, kung ano ang ating nakuhang samsam, hahatian natin yung mga kasama natin na hindi natin kasama sa labanan. Sabi ng mga makasarili, aba, hindi dapat. Kailangan tayo lang na nakipaglaban ang magparti-parte sa ating mga samsam. Ang sabi ni David, hindi maganda yan. Kaya ngayong gabi, kahit ngayon ka lang dumalo, ikaw ay kasama sa samsam. Amen. Ikaw ay kasama sa biyaya at pagpapala in the mighty name of Jesus. So I can tell now that your face is excited. Amen. Sapagkat walang isa man na hindi mapagpapala ngayong gabi. Bawat isa ay merong double portion of the blessing. In the mighty name of Jesus. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Sabihin mo, Lord, you are my God. Lord, you are my God. So starting today, nais kong inyong maunawa ang mabuti. Meron akong iiwan sa inyong siyam na kung tatanggapin mo ay ikaw ay lalakad na pinagpala. Siyam na katotohanan kung tatanggapin mong lahat, kakaiba ang magiging buhay mo. Amen po ba? So, tutupin mo ang iyong dibdib at sabihin mo, ngayon pa lamang, labis na akong pinagpala. Grabe ang aking pagpapala. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Isaiah 60 verse 15. Isaiah 60 verse 15. Whereas thou hast been forsaken and hated, so that no man went through thee, I will make thee an eternal excellency, a joy of many generations. This is pertinent. Ito po ay more particularly sa Jerusalem. Pero gawin natin na ito'y tungkol sa iyo. So that no man went through you.
I will make you an eternal excellency. So, ikaw ay gagawin ng Diyos na isang mahusay at ang kahusayan mo ay magpawalang hanggan. God will make you an eternal excellence. Gusto po ninyo yan? A joy of many generations. Galak ng maraming salit-saling lahi. Gusto mong maalaala ka ng apo mo sa talampakan na yung kanyang lolo at yung kanyang lola ay nagtapat sa Diyos. Gusto mo na ang panalangin ng iyong mga anak, alang-alang po sa katapatan ng aking amang si David, pagpalain mo ako, O Diyos ko. Gusto mo na pagpalain ka ng Diyos dahil ikaw ay tapat at gusto mong mapagpala ang iyong mga anak at ang iyong manugang at mga apo dahil ikaw ay lumakad na tapat sa Diyos? Amen. Mukhang hindi gising ang marami. I will make thee an eternal excellency, a joy of many generations. So napakahalaga po. Una, remain steadfast in your expectation that success will be realized. Remain steadfast in your expectation that success will be realized. Remain steadfast in your expectation. Kailangan meron ka pong inaasahan. Ngayong gabi, may inaasahan ka bang gagawin sa iyo ng Diyos? Kung wala kang inaasahan, tatanggapin mo yung walang inaasahan. Pero lahat ng may inaasahan ngayong gabi, tatanggapin mo yung inaasahan mo mula sa Diyos. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So, be steadfast in your expectation. Amen po ba? Ang mahirap sa maraming tao, kapag hindi maganda ang takbo ng kanilang buhay, sinisisi ang Diyos. Hindi po natin kalaban ng Diyos. Kaya liwanagin mo ang iyong inaasahan sa Diyos. Clarify your expectation. Ako, alam ko ang inaasahan ko sa Diyos. Ikaw ba'y may inaasahan sa Diyos? Kaya dahil sa inaasahan ko sa Diyos, dumarating yung provision. So be steadfast in your expectation and clarify your expectation. Liwanagan mo ang iyong inaasahan sa Diyos. Gusto mo na maging corporate success? Paniwalaan mo yun. Amen po ba? Gusto mo na maging mahusay na nanay ng iyong mga anak? Paniwalaan mo yun. O purihin ang Panginoon. So ang pangalawa pong katotohanan, Proverbs 15:22. Proverbs 15:22. Without counsel, purposes are disappointed, but in the multitude of counselors, they are established. Kailangan pong wag kang magiging makasarili. Bago ka gumawa ng desisyon o anumang proyekto, kailangan may 3 bagay o 4 na bagay kang gagawin. At kailangan ikaw ay mahusay dito. Listen to compliments. Accept them. Pag ikaw po ay pinararangalan sa pag sinabi ang husay-husay mo naman, huwag mong sasabihin, hindi naman ako yun, si Lord. Hindi po ikaw yun na binigyan ni Lord ng kakayahan. So, hindi ka po nagkakasala pag sinabi mo na salamat. So, accept compliments. Kapag ikaw ay pinasasalamatan, accept. Pag ikaw ay pinapupurihan, accept. Amen? Yun po ang pagtayo sa tibay at katatagan. And then, ang pangalawang katotohanan, listen to constructive criticism. Pag meron pong pumuna sa mali mong pagpapasya, makinig ka doon sa may kakayahan na ikaw ay punahin. Amen po ba? Sapagkat ikay makikinabang kapag merong mas mahusay sa iyo na pinuna ka na mali yung iyong ginagawa. And then ang pangatlo, unite smart people to show you what's wrong with your plan. So kumuha ka po ng mga kaibigan mo na magiging tapat sa iyo
na ibigay sa iyo ang kanilang mga pagpuna sa mga mali sa iyong mga plano. So marami pong tinatawag na white elephant. Alam niyo po ba yung ekspresyon na white elephant? Nagtayo ng mga korporasyon katulad nung Bataan nuclear power plant, that is white elephant. Hindi pinakinabangan, pero hanggang ngayon nagbabayad tayo sa Westinghouse. Sapagkat hindi sila nag-usisa at hindi sila nagsiyasat na yung tinayuan pala nung nuclear plant is earthquake fault lines. So pag lumindol ng intensity 7 yun, mabibiyak, katulad tsunami lang ang tumama doon sa Japan. Ano ang nangyari doon sa kanilang nuclear power plant? Nagkaroon ng problema. Kaya hindi na operation, pero billions of dollars po ang inutang ng bansa sa isang maling proyekto. Kaya, para makaiwas ka sa pagkalugi, kumuha ka ng isang pastor na mahusay ang buhay. Hindi lahat ng pastor ay hihingan mo ng payo. Kumuha ka ng isang mahusay na sa ganong field at humingi ka ng payo kung ano ang mga dapat na magagandang gagawin. Yan, napakahalaga po. And then, ang pangatlo pong dapat nating gawin, decide to win. Decide to win. Decide to win. Huwag ka pong tatanggap ng katalunan. Magpasya ka na ikaw ay magtatagumpay. Magpasya ka na ikaw ay mananalo. Magpasya ka na makakamit mo yung iyong pangarap. Guided by biblical principle and practical wisdom. Kaya kailangan ikaw ay nagbabasa ng Biblia. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan ikaw ay nagbabasa ng Biblia. Ano ang practical wisdom? Yun pong mga karunungan na nasubukan ng nagtagumpay. And then ang pang-apat po, take time to refresh yourself and appreciate yourself. Magkaroon ka ng oras at panahon sa iyong buhay na iyo namang tanggapin ang iyong sarili. Appreciate yourself. Amen? So, paano po ba ang appreciating oneself? Paano mo iyong pinararangalan ang iyong sarili? Hindi ka po nagkakasala. Salamat sa Diyos at ako ay malusog. Salamat sa Diyos at ako ay maraming kaibigan. Salamat sa Diyos at ako ay tumatanggap ng paggalang. Salamat. You are appreciating yourself. Hello? So, you will be refreshed. Ikaw po ay magpapanibagong sigla sapagkat marami ang iyong mga maaalaalang kabutihan sa iyo ng kapwa-tao mo. Amen po ba? Amen po ba? Hindi ho pwede ang isang tao na laging nagsasarili. There are times to be isolated, not for the sake of being isolated. From time to time, we have to isolate ourselves. Bakit po? Para hindi tayo madaldala ng mga chismis. Kaya ikaw mismo ang iiwas sa mga chismoso at chismosa. Tingnan mo ang iyong katabi. Tiyak kung hindi siya yon. Hallelujah. Amen. Hindi yan ang chismosa. Mukhang masaya-masaya ka. Chismosa ba ang katabi mo, Sister Sita? Hindi na ba? Hindi. Purihin ang Panginoon. So, kaya kailangan po i-refresh mo ang iyong sarili at i-appreciate mo ang iyong sarili every day. Every day. Amen. Hallelujah. And then, ang panglima po, so put in your mind, God is always on time. Yung sinabi ko sa inyo. He is never late and He is never too early. He will come just on time. Amen po ba? Yung akala mo, nasa na kaya ang Diyos? Bakit kaya ako pinabayaan ng Diyos? Mali ang pananalitang yan. Ikaw ang nagpabaya sa Diyos, hindi ang Diyos ang nagpabaya sa iyo. Kaya kung ikaw lamang ay laging magpupuri at magpapasalamat, ikaw ay lalong nagiging malapit sa Diyos. Salamat sa pagkalugi, salamat sa kabiguan, salamat sa pagkakasakit, salamat. Kung lahat ay pagpapasalamat mo, pati asawa mo, ipagpasalamat mo sa Diyos. Amen po ba? Kung ikaw ang may kakayahan babae at ang iyong asawa ay walang kakayahan, mahalin mo ang iyong asawa. At nang sa gayon, kung may naibibigay na regalo, katulad ng patotoo o walang naibibigay na regalo, magkatulad kami. Sapagkat ang naririgalo ko lang sa asawa ko nung kami magkasintahan ay maliit na lampara.
Pero ngayon maligayang maligaya siya sapagkat kayo na ang humula. Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Amen. Pati mga anak namin ay maligaya, pati manugang, pati apo. So, number 6. Make your head above the problems and say, "This too will pass." Ito po ang sasabihin ko sa inyo. Kapag meron pong baha at tumataas ang tubig, basta ang sisikapin mo, ang ulo mo ay nakaangat sa tubig. Ganon din po sa problema. Iaangat mo ang ulo mo sa problema. Huwag mong pagbibigyan na lunurin ka ng problema. At lalong huwag mong pagbibigyan ang alak na lunurin ang iyong problema sapagkat hindi nakakalutas ang alak at ang bisyo sa problema. Lalong lumalaki ang problema kapag hinaluan ng bisyo. Kaya nga, ang pang-7, learn to see yourself as God sees you. Paano ka ba tinitingnan ng Diyos? So ano ang pagkakita sa iyo ng Diyos? Ito ang pagkakita sa iyo ng Diyos. You are more than conqueror. Alam ng Diyos na magtatagumpay ka sa iyong sitwasyon. Alam ng Diyos na ikaw ay uunlad. Alam ng Diyos na mababayaran mo ang iyong utang. Alam ng Diyos na makapagtatayo ka ng sarili mong bahay. Pero para mangyari yung kailangang paniwalaan mo yung gusto ng Diyos at yung nakikita sa iyo ng Diyos. Nakukuha nyo? Ikaw ay pambihira. You are a special woman. You are a special man. Special ka sa Diyos. Ang mahirap po sa maraming tao, ganito. They compare themselves with other people. Another thing na wag mong gagawin sa iyong buhay, 3 bagay po ito. Ano itong mga bagay na ito? Yung rationalization. Ano po bang rationalization? Ginagawa naman ng marami. Kaya siguro okay na rin sa Diyos na ito ang gawin ko. Hindi po. Do not justify anything that go against the principles that is in the Word. Laging tandaan mo na ikaw ay mahal ng Diyos at ikaw ay ibig niyang magtagumpay. Ang pang-8 po, God has a high aspiration for you. He envisioned complete restoration. He wants you to be like Jesus. So ang Diyos ay may mataas pong hangarin sa iyo. At pangarap ng Diyos na ibalik ka sa masaganang buhay. Pangarap ng Diyos na ibalik ka sa malusog na pangangatawan. Pangarap ng Diyos na ikaw ay muling pagpalain. At ibig niya na ikaw ay maging kahawig ng Panginoong Hesukristo. Ano ang ginagawa ng Panginoong Hesukristo sa panahon ng kanyang pagdaan sa pagsubok? Ang tubig ay kanyang ginawang alak nung panahong kailangan ito. Kaya nga unawain nating mabuti, dahil gusto ng Diyos na ikaw ay katulad ng kanyang anak, ang bawat sakit ay gagaling sa pagsasalita mo, ang bawat kahirapan ay lalaya ka sa kahirapan dahil sa iyong sinabi na sa pangalan ni Hesukristo, ikaw ay malaya na sa kahirapan. Yun po'y salita na hindi salita lamang, kundi yung salita na nakikipag-ugnayan at nakikipag-isa sa salita ng Diyos. God is our Jehovah Jireh. God is our Jehovah Rapha. God is our Jehovah Shammah. Siya ang dakila nating Diyos. Siya ang dakila nating Diyos na tumutustos at tumutulong sa atin sa lahat ng panahon. And lastly, avoid justifying your mistake. Avoid rationalizing your mistake. Avoid comparing your mistake to other person. Sa Romans 11:33, dito po sa pagtatapos ngayong gabi, Romans 11:33,
Oh, the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgment and His ways past finding out. So, pakinggan po natin mabuti ito. Yung mga nangyayari sa iyong hindi mo maunawaan, hindi mo talaga mauunawaan yan. You know why? Because the ways of God, the judgment of God is unsearchable. Kaya huwag ka na mag-aksaya pa ng oras kung paano mo uunawain yung nangyayari sa iyo. Ang tanging magagawa lamang natin ay magpuri at magpasalamat sa Diyos sa mga bagay na nangyayari sa atin. Huwag ka nang magsayang pa ng kahit isang segundo sa hindi mo maunawa ang bagay. Amen po ba? His ways past finding out. Ano po ang ibig sabihin? Ang kanyang mga pamamaraan ay hindi mo matatagpuan. Hello? Pero mararanasan mo ang kanyang kapangyarihan. Mararanasan mo ang kanyang kabutihan. Kaya nga, ang lalim ng kayamanan, ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Gaano hindi ito kayang masiyasat, hindi mo kayang siyasatin ang kanyang mga kahatulan, at hindi mo kayang matagpuan ang lahat ng kanyang pamamaraan. Laging pambihira po ang hatol ng Diyos at pamamaraan ng Diyos. And then sa verse 34, For who hath known the mind of the Lord? Or who hath been His counselor? Sino ang nakaalam sa isipan ng Panginoon? At sino ang naging tagapayo ng Panginoon? Huwag mong papayuhan ng Diyos kung paano ka pagpapalain. Hello? Huwag kang babagsak dun sa pag-uutos sa Diyos. Huwag kang babagsak sa pagbibigay ng gagawin sa iyo ng Diyos. Kailangan ganito, Speak, Lord, thy servant is listening. Here I am, Lord, send me. Hello? Amen! Hallelujah! In the sight of God, you are something special. Somebody is special. In the sight of God, He will raise you up to the level of His plan. Kaya ikaw, dakila ka sa harapan ng Diyos. Ikaw, pambihira ka sa harapan ng Diyos. At may ginagawa siyang hindi mo alam at hindi mo ito matutuklasan sapagkat mawawala ang excitement kung alam mo na. Kung alam mo darating ang Panginoon mamayang 10:00 ng gabi, excited ka pa ba? Hindi na. Magpapatumpik-tumpik ka na lang dyan at magpapabanjing-banjing sapagkat 10:00 na may darating na ang Panginoon, katulad ng 5 birhen. Pero nais ko pong ipaunawa, the excitement is the unknown. Ang nakaka-excite po yung mga hindi natin alam. At kinasasabikan mong makita yung kagilagilalas na gagawin sa iyo ng Diyos na hindi ipapaalam ng Diyos kung ano yun. Amen po ba? Kaya ang ipinakain sa kanila ay mana. Ang ibig sabihin ng mana, ano yan? Ano yan? Kaya ang pagpapala mo ay hindi mo matututunan sapagkat ito'y napakalakit hindi kaya na isilid sa ating isipan. Napakalaki ng pagpapalang ginagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tonight is Jubilee night and the bigness of the plan of God. Hindi mo kayang matarok. It is unfathomable. Napakalaki po, pambihira, walang katulad. So ignite yourself with the belief that God is doing something very big and very large and very great. So that together with Jabez you can say, bless me indeed and enlarge my territory and let your hand go with me so that, and protect me from evil so that it may not cause me harm. Speak this verse, Chronicles 14. Paulit-ulit mong sabihin maghapon hanggang sa dumating sa iyo yung malalaking pagpapala. Huwag mo lilubayan yan. Sabihin mo paulit-ulit. 5, 10, 20 times a day, araw-araw sabihin mo. Ngayon, ang declaration ko na hindi na bless me indeed. Ang sabi ko, thank you Lord that you have blessed me indeed. Thank you Lord that you have enlarged my territory. Increase it even more. And let your hand go with me. Amen po ba? So, tayo magkasundo ngayon mula ngayong Jubilee night hanggang sa kamtin mo. Huwag mong lulubayan, huwag mong titigilan. There is something great na binalak ang Diyos para sa iyo. Nakadipa, nakasubsob, nakaluhod, o nakahalukip-kip, bless me indeed. Enlarge my territory, and let your hand go with me, and protect me from evil that it may not harm me.
Sa Tagalog, pagpalain mo ako, Panginoon. Palawakin mo ang aking teritoryo. Palawakin mo ang aking hangganan. At samahan mo ako ng iyong kamay. At huwag mo akong ipahintulot sa masama at nang sa gayon hindi ako masaktan. Ang pinaka-delikado pong lugar ay ang kayamanan. Marami po ang nasira ang pananampalataya dahil hindi nila alam pangasiwaan ng kayamanan. That is protection from evil. Because the root of all evil is not money, the love of money. Dahil kung ang pera ang ugat ng lahat ng kasamaan, ay huwag na tayong magpera. Hindi po ang pera, kundi ang pag-ibig sa salapi, ang ugat, ang pinagmumulan ng lahat ng kasamaan. Kaya ngayong gabi, ikaw ay pinagpala ng Diyos at ang iyong kalungkutan ay pinalitan na ng galak ng pagsayaw. Amen po ba? Ngayong gabi, ikaw ay pinaliligiran na ng galak ng Panginoon at ang galak ng Panginoon ang iyong lakas. Ang galak ng Panginoon ang iyong tibay. Ang galak ng Panginoon ang iyong buhay. Amen? Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa second floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.